God bless you more, ma'am. Napakabuti mo po dahil sa mga ganitong content. Natutulungan mo ang mga nagsiself-review from Ma'am Rosemary. Hi teachers! Hi future LPTs! Kumusta? Kumusta? At ito nga, kakagising ko lang at maglalaba ko dahil nga iniisip ko na yung mga nakita kong comment doon sa YouTube, gusto ko nang ibigay agad sa inyo. Gusto ko na agad irasyo, gusto ko na agad i-share sa inyo. Especially sa mga nagsiself-review. Sabi ko nga po, sorry po pag may mali na na-type, may typo error doon, hindi na-edit, nung in-edit, hindi na-save doon pagdating sa drills. Pagpasensyahan nyo na po talaga. Hindi ko rin po gusto ang ganon, kahit naman akong nagre-review. Kaya ganito po yan, i-challenge ko kayo teachers, kapag may nakita kayong feeling nyo mali, feeling nyo bakit mali yung sagot doon sa drills, i-type nyo po doon, i-comment nyo po. Then, kapag nalilito kayo, i-comment nyo din po doon para marasyo ko po. Di tulad kasi ng ganito, itong rasyo na to, makikita nyo sa akin, maririnig nyo talaga, nakikita nyo na sinasabi ko talaga. Unlike doon sa type kasi, minsan talaga hindi natin maiwasan na may mga typo error doon. Even nga doon sa mga tanong, minsan may typo error. At teachers, alam nyo ba, even sa actual board exam, maraming typo error. Especially pagdating sa choices. Alam nyo ba, may tanong tapos wala namang mga choices. Ikaw mag-iisip kung anong sagot. Minsan doon sa tanong, hindi kompleto. Pero ikaw bahala mag-isip ng sagot. But here nga, teachers, kapag may nakikita kayong feeling nyo mali, nalilito kayo, please comment your thoughts, your ideas, or kung gusto nyo ng additional information, gusto nyo magdagdag ng information, ng knowledge, go. Free ang natin. Para sa ating lahat. Para sa inyo. Especially sa mga nagsiself-review, even may mga review center. At ito na nga po, irasyo natin yan. So, irasyo natin yung dalawang questions na may nag-comment. Sa totoo lang, gusto ko yung ganito. Ibig sabihin, gusto nyo talagang malaman kasi alam nyo ba, teachers, isang point, napakahalaga niyan. Baka dahil dyan kayo papasa. Baka dahil dyan kayo magtatap. Huwag kayo yung, kung ano yung nakita nyo lang, yun na yung gagayahin nyo. Kaya nga napakahalaga ng ratio. Ibig sabihin nun, nagbabasa kayo ng mga questions, pag-aaralan nyo talaga. So, let's read the question. So, participation in governance, including the right to vote and seek public office, is secured within citizen. So, di ko na nabasa yung ano. Kindly read the choices. So, A, right to due process. B, social civic rights. C, political rights. And D, right to suffrage. As you can see, teacher, paaaring ang sagot dyan ay C or D, but there's a best answer. Sabi ko nga, minsan talaga malilito kayo, but there's always a best answer. May punto si ma'am dito. Sabi niya, ma'am, pwede po ba pa-rationalize yung number 23? Ang pagkakaalam ko po kasi, ma'am, kapag right to vote is suffrage rights. Kapag seek to public office is political rights. Paano naman po, dun yata sa choices, merong suffrage? Tama si ma'am. Kapag right to vote, which is the Article 5, suffrage po yan. And then, kapag sinabi namang seek to public office, that is a political rights. Pero teachers, kapag magkasama na yan, pag sinabi lang right to vote, yun lang yung suffrage. Again, pag only right to vote, suffrage na yung sagot. Pero kapag may dagdag pa yan, that is a political rights. That's why the answer here is letter C, political rights. So, ito yung mga ginamit naming materials. Hanggang ngayon, tanda ko pa paano ni-ratio sa amin. And also our pre-board. Ayan. So, ang sagot talaga dito is political rights. Next one, tinatawag na ako dahil tapos na yung wash. Number 6, sagutin natin to. Si Miss De Los Angeles advocates assessment for learning. Pag sinabi natin assessment for learning, that is a formative. Tama po ba? Which will she not likely do? Ano yung hindi niya gagawin kung formative siya? Kung assessment for siya? So, we have A, formative assessment, B, diagnostic assessment, C, placement assessment, D, summative assessment.
Sabi ko sa inyo, when we say assessment 4, that is a formative assessment. Ibig sabihin, ginagawa yan before, bago, before, and during the instruction. That is the assessment 4. As you can see, the letter A, B, and C, those are assessment 4. That's why the answer here is letter D, summative assessment. Because the summative assessment is assessment of po yan. Kaya tama si Ma'am Rachel. Ma'am, number 6 po, di ba po ba? Letter D po ang sagot kasi ang summative assessment ay belong sa assessment of learning. Yes, you are correct, Ma'am. Napakagaling. Dapat ganyan kayo, teachers. Marunong talagang magrasyo. Kaya sabi ko sa inyo, patawarin nyo ako. Kapag may nakikita kayong typo error dyan, i-comment nyo yan at irarasyo natin para mas maintindihan. Pag may hindi kayo naiintindihan, i-comment nyo na lang po. Is it okay? So, medyo iwas ako sa PM, DM, kasi nahihiya akong hindi ko agad nare-replyan, teacher. Sabi ko nga sa inyo, may limit ang screen time ko. Again, teachers, future LPTs, I challenge you, panoorin nyo yung mga drills, tapos kapag may nakita kayong mga typo error or may mga questions kayo, i-comment nyo yan. At yun lamang po, maglalaban na ako. Thank you po!